para kayo lumusog. Hilaw na pagkain. Dapat 80% ng kinakain natin hilaw. Mga kapatid, napakaganda ng hilaw na okra. Yung okra, hilaw. Hugasan yung mabuti, hiwain yung maliliit. Napakaganda nun maganda sa buto, maganda sa immune system, yung okra. Yung aratilis, maganda yan. Yung hilaw na ampalaya, maganda yon. Masarap naman eh. Hiwain mo lang na maliliit, no? Tapos lagyan mo ng konting olive oil, budburan mo ng konting asin. Konti lang. Magkalasa lang. Makakain mo yung toging hilaw. Lahat ng sprouts, napakaganda sa katawan ng sprouts. Yung alfalfa, yung toging hilaw, lahat ng hilaw. Yung carrots, anuhin nyo, hadharin nyo, hadhad. Masarap yun. Lagyan mo ng sugar beet. Yun, masarap yun. Lalagyan mo lang ng konting olive oil, saka mo lagyan ng konting yung balsamic vinegar. Masarap na yun. Huwag kayong gagamit ng mga dressing ng salad na gawa sa kung ano-anong mga chemical din. Dapat yung salad, simple lang. At ang isa pa, mga kapatid, na mahalaga, magbilad kayo sa araw. Magbilad kayo sa araw. Ang vitamin D ay isa sa mga napakahalagang vitamin ng ating katawan. Huwag kayong takot sa araw. Maglakad ka sa araw, kahit na 15 minutos, 20 minutos. Kung nakapagbilad ka ng araw ng 20 minutos, 2 beses sa linggo, may sufficient vitamin D ka na. Alam nyo, ang mga pasyente na may mabibigat na karamdaman at tuklasan nila, mayroong deficiency ng vitamin D. Lahat ng mabibigat na karamdaman may deficiency ng vitamin D. Kaya magbilad kayo na naglalakad kayo sa araw. Exercise. Isa sa pinakamahalaga sa tao, exercise. Exercise, mga kapatid. Huwag kayong laging nakaupo sa computer, huwag kayong laging nakaharap sa telebisyon. Maglakad kayo, umano kayo ng hangin sariwa, magparaw kayo, tapos kumain kayo ng hilaw. Huwag kayong iinom ng soft drinks. Huwag kayong iinom ng kahit anong may asukal. Nako, minom lang kayo ng maraming hydrogen water. Yan ang aking payo sa inyo, mga kapatid. Walang utos si Kristong tumawag tayo ng Ama sa kanino man. Bawal nga niya eh. Alam nyo, sa relihiyon, may nagpapatawag ng Ama. Bawal ni Kristo yun eh. Patawag ka ng Ama eh. Diba? Basahin natin ang 23:8. Datapwat kayo'y huwag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Ang tawagan sa iglesia, magkakapatid, huwag kayo kang papatawag na rabi. Iisa lang kasi ang inyong guro. Ang kahulugan kasi ng rabi, plural po yung rabi ng salitang rabbonai. Ang rabbonai sa Hebreo ay guro. Sabi po ni Kristo, huwag kayong papatawag ng rabi, sabi niya sa mga apostol. Iisa lang ang guro nyo. Kayong lahat magkakapatid. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwid bagay siya na nasa langit. Ayon. Sino ngayon ang Antikristo? Di yung nagpapatawag ng laban kay Kristo. Antikristo yun. Tandaan niyo po, ang Antikristo, kalaban ni Kristo. Hindi sumasang-ayon sa aral ni Kristo. Marami po ngayon ganyan eh. Marami pong ganyan ngayon. Yun lang magpatawag ka ng Ama, Antikristo ka na nun eh. Diyos. Kasi po kapatid, sa naturalesa at maging sa espiritual, yung espiritu, nanganganak po yun, espiritu rin eh. Yung espiritu nanganganak, espiritu rin. Basahin natin ang Juan, Kapitulo 3 at versikulo 6. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Ang Diyos po ay espiritu. Kung yung laman makakapanganak, lalo na pong makakapanganak ang espiritu, kapatid.
Kasi sabi ng Biblia, ang ipinanganak ng laman, laman nga. Ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. So ang espiritu po pala nanganganak. Kaya ang ama, kung tawagin sa Biblia, ama ng mga espiritu. Kasi pwede namang manganak ang Diyos eh. Ang espiritu pwedeng manganak. Kasi ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang espiritu po, nanganganak. Ang laman, nanganganak. Anong katunayang makakapanganak nga ang espiritu? Doon sa awit po, ganito ang sinasabi doon, kapatid. 94:9 ng awit. Siyang lumikha ng pakinig, hindi ba siya? Mga imbento lang, kapatid. Hindi totoong ang Diyos ay nakita ng tao yung mukha. At noong panahong naririto si Kristo sa lupa, wala pang retrato noon. Wala pang photography noon para ma-record yung mukha niya. Kaya nga noon siyang panahon na yun nagkatawan tao eh. Dahil kung ngayon siya magkakatawan tao, sasamba ka ng sasamba sa mga retrato. Hindi siya ngayon nagkatawan tao dahil ayaw ng Diyos na sasamba tayo sa larawan eh. Alam mo bang bawal ng Diyos yun? Na yung larawan ay sasambahin? Basahin natin sa 5:7 ng Deuteronomio. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Nakita mo, ang Diyos pala siloso. Ayaw niyang lumuluhod ka sa mga ribulto, mga larawang inanyuan, kawangis ng anumang anyong nasa taas sa langit o sa ilalim ng lupa. Huwag mong ipaglilingkuran sila. Huwag mo silang niyuyukuran. Salamat po, binago mo ang buhay ko. Hindi po ako yun. Oo. Hindi, kapatid. Sa mga Huwag po. pang-aral Alam nyo, sa kapatid, akin. huwag kayong magagalit, ha? Oo. Ang nagbabago po ng buhay natin, yung salita ng Diyos. Opo. Kahit magsasayaw ako rito, ha? Kahit ako, kung ano ang gawin ko rito, mag-aarte, hindi ko pwedeng baguhin ang buhay ng kahit sino without the Word of God. Kaya po tayo nagbabago at silang mga kapatid namin nagbago, mga lasenggo, mga kriminal, mamatay tao, drug addict, nagbago dahil po sa salita na. Nasalita. Sa Diyos po ang kapurihan at hindi kay kapatid na Soriano, kapatid. Sige po. Ano po tanong niyo? May tanong lang ako sa inyo. Kung kailan nagsimula at pagtayo ng iglesia ng dating daan? Wala po tayong itinayo. Yan po yung nasa Bible. Yung nasa Bible, pinangangaral ko po yun. Hindi po ako nagtayo, pinangangaral ko yun. Tinanggap ng mga kapatid, nagkaroon ng samahan. Nag-umpisa po akong mangaral 1968. Doon ko po umpisang ipinangaral yun. 1968. Ganun lang po ang tanong ko. Sige po, wala na po kayo ibang tanong. Wala. Salamat Sige po. Salamat. Marami nagsasabing Kristiyano pero hindi Kristiyano eh. At nyo ha, sa Pilipinas, ang paniwala natin tayong lahat Kristiyano. Bakit kung Kristiyano tayo rito, meron ditong pabrika ng alak? Kung Kristiyano ang bansang Pilipinas, the only Christian country in the Far East kung tawagin. Bakit dito may mga red houses? May kung ano-anong bisyo. Sa Kristiyano walang bisyo po eh. Kaya hindi po tama yun. Maaari ang kinin ko, ang kinin ninyo, ang kinin ng sino man na siya'y Kristiyano. Pero para patunayang Kristiyano ka, ang tunay na Kristiyano po, sumusunod kay Kristo. Po? Meron na po ba nakasunod kay Kristo? Marami po. Dahil na eh. Nabilang nga, 144,000 na yung nakasunod noong unang siglo eh.
Magandang araw po sa iyo, Brother Eli. Ito po ang tanong ko. Bilang isang Katoliko, nararapat po ba o tama bang i-confess sa pare or priest ang aking kasalanan? Yun po. Nagkasala ka sa pare, sabihin mo sa kanya, nagkasala ako sa'yo, no? Pero kung nagkasala ka sa nobyo mo, sa nobyo mo, ikaw doon ka mangumpisyal. Basahin natin ang 5:16 ng Santiago. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Panag, ano? Magpahayagan kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Ang sabi, confess your faults one to another and pray one for another, that he may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Maliwanag, ipahayag nyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan. Sa Cebuanon, sabi, busa, magsinugiray ang usa ug usa kaninyo sa inyong mga sala, ug magampon ang usa alang sa usa, aron mga ayo kamo. Kita mo? Ang usa ug usa. Halimbawa, nagkasala ka sa kaibigan mo doon ka mangungumpisal. Hingi ka sa kanya ng tawad kasi sa kanya ka nagkasala. Pero pangunahin dapat mangumpisal tayo sa Diyos. Siya una sa lahat Kaya hindi pwede magmana nasa labas ng iglesia. Paano ka pa mamanahin Sentensyado ka sa apoy. Yan. Yan ang sagot ni Manalo. Pag nasa labas ka, inaakay ka nung masama ng mga bulag, wala ka ng kaligtasan. Sasagutin natin ang Biblia, hindi si Manalo. 5:13 ng unang Korinto. Basa. Datapwat sa nga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Sino raw po ang hahatol sa labas? Ang liwanag ko. Sa nasa labas, si Manalo ang hahatol. Gago! Sino ang paniniwalaan nyo, mga kababayan? Ang Diyos o si Manalo? Sumpain ang maniniwala kay Eranio Manalo at sa kanyang lahi. Tao yun Ang tawag sa Biblia, hayop. Hayop. Ang tawag sa English dun beast. Pero yon simboliko yun ng isang tao. Basahin natin ang 13:18 ng Apokalipsis. Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kaniyang bilang ay 666. Ayun, yung palang 666 ay bilang ng hayop na nasa isang tao. Ibig sabihin, it is a representation of a man na kalaban ng Diyos. Yung may bilang na 666 is an evil person. At kung pag-aaralan natin yan ng mahaba-habang pag-aaral, mangangaral yan. Leader yan ng relihiyon na naghahari sa maraming tao sa lupa. Basahin natin ang 13:16. Ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Makapangyarihan tao yung hayop na yan. Alam ng Panginoon Diyos ang nakatago sa puso ng bawat tao. Alam ng Diyos ang sinasabi natin kung totoo o hindi. Ipagsusulit natin ito sa araw ng paghuhukom. Ako, isa lang ang alam ko. Meron akong kapatid na narinig nagsabi, kung makasalanan si kapatid na Eli, hindi ko alam yon. Kung makasalanan siya, hindi ko alam. Ang alam ko, isa lang. Dahil sa kanya, naunawaan ko ang tunay na Diyos ng Biblia. Yun ang sabi ng kapatid. Ako naman, ang masasabi ko, kahit ano pa ang sabihin ng tao, kahit ano pa iparatang sa akin at sa inyo, isa lang ang alam ko.
ko kayo. Mula sa kaibuturan ng aking puso at ng aking kaluluwa, mahal ko ang aking mga kababayan at nakahanda akong apihin at mamatay sa pagsasabi ng katotohanan para sa kaligtasan ng inyong kaluluwa. Magandang gabi po. Maraming salamat sa inyo. May tuhod po ba yung Diyos? Wala. May tuhod? Alam mo, ang tuhod, ginagamit sa pagluhod. No? Ngayon, ang Diyos kasi espiritu eh. No? Ang Diyos ay espiritu. Meron siyang paa, espiritu. Meron siyang tainga, espiritu. May mata siya, espiritu. Oh, ngayon, sa Biblia, wala akong nababasang tuhod ang Diyos. Basta hindi ko nababasa, ayoko kasing ituro eh. Yung 12 apostol, mga taga Galilea yun eh, ang salita nun Hebreo, no? Pero nung sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, Galileo sila, lumalabas sa bibig nila yung salitang Romano, salitang Latin, salita ng mga taga Ponto, taga Asia, Mesopotamia, taga Medo, sa Parto, Ehipto. Kumbaga ang Espiritu Santo, ini-interpret yung salita pagdating sa kanilang tenga, salita na nila na kinamulatan yung naririnig nila. Samantalang mga Grego naman yung mga nagsasalita. Yun ang milagro ng Espiritu Santo para maintindihan ng mga tao na yon yung kapangyarihan na daladala ng ating Panginoong Hesukristo, yung aral na kanyang sinasabi. Para maintindihan ng mga tao kung ano yung aral ng Kristiyano na magitan ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes, para masalita ng mga apostol sa kanilang kani-kanyang wika. Siyempre, ikaw man. Halimbawa ako, kagaya rito, no? Nandito ngayon ako sa Spanish-speaking country. Ang salita dito, Espanyol, no? Halimbawa, dito sa Spanish-speaking country, nakakita ko nang nagsasalita ng Tagalog, siyempre mag-i-interest ako ba? Tagalog yun ah. Kahit ano pa ang magulang mo, kahit na gaano pa sila kasama, kahit ano pa ang hinanakit na naidulot nila sa'yo, yun dapat na yun ay matakpan nung kanilang ginawa para ikaw ay lumaki at mabuhay. Kasangkapan sila ng Diyos para sa atin. Magagalit sa iyo ang Diyos pag hindi ka marunong kumilala ng utang na loob sa magulang. Ang anak, mayroon tayo utang na loob sa ating mga magulang. Ang mga anak, nararapat nating igalang ang ating ama at ina. Kaya kahit na bandang huli, ang paniwala natin masama yung ginawa ng magulang natin sa atin, kalimutan mo yun. Palitan mo ng pagmamahal. Ang salita kasi ng Diyos, igalang mo yung ama, ang iyong ina, siyang unang utos na may pangako. Kay Manalo, si Kristo na buhay na maguli, tao, abay pumasok sa langit tao pa rin na may laman at buto. Yun ang kanilang paniwala. Basahin natin yung pasugo. Hindi itinuro ni Manalo yung totoo sa kanila. Pasugo ng 1964. Ito ang kanilang ipinagmamalaki na katangahan sa Biblia. Katangahan nito eh. Tao rin ang kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang muling pagparito sa araw ng paghuhukom. Hindi nagbabago ang kanyang kalagayan. Hindi siya naging Diyos kailanman. Tao ng ipanganak, tao ng lumaki na at nangangaral, tao ng mabuhay na maguli, tao ng umakyat sa langit, tao ng nasa langit na nakaupo sa kanan ng Diyos, at tao rin siya na muling paririto. Yan ang napakalaking pagkakamali na kung totoong may milyong miyembro ang iglesia ni Manalo, milyon ang nalokot na iligaw ng aral ng demonyo na yan. Na si Kristo ay tao, pumanig sa langit, tao uling babalik. Malaking kalaban
ng Biblia yan eh. Hindi naman pwede sa langit ang laman eh. Sabi nga niya doon sa 50, ang laman at dugo hindi makakapagmana ng kaharian ng Diyos. Hindi pwedeng pumasok sa langit yan laman at saka yan dugo. Yan buto. Kaya para sabihin mo si Kristo pumanik sa langit, tao pa rin, tapos babalik pa rin tao. Maling doktrina ni Manalo yan. At yung doktrina ng Iglesia Katolika na si Maria raw nung mamatay, dinala pati ang katawan sa langit, body and soul. Ang sabi ni Ambrosio. Si Ambrosio yata may sabi nun eh. Hindi. Si Papa Pio 12 ang may sabi. Sa Modern Catholic Dictionary, sa page 45, ito ang sabi rito. Ito'y librong katoliko, many hill obstat ito, at saka may imprimatur ito. Autorisado ito, no? Ano ang sabi dito sa Modern Catholic Dictionary, kapatid na Daniel, tungkol sa assumption? Assumption, the doctrine of Mary's entrance into heaven, body and soul, as defined by Pope Pius XII in 1950. The dogma declares that Mary, the Immaculate, perpetually Virgin Mother of God, after the completion of her earthly life, was assumed body and soul into the glory of heaven. Malaking kagaguhan niyang aral na yan na itinuro ni Papa Pio. Nako, patawarin ka nawa. Napakarami mong nailigaw. Biro mo si Maria raw dinala sa langit, body and soul. Pati katawan ni Maria. Meron sa langit na tae, may ihe. No? Kasi wala naman taong walang tait ihi sa katawan eh. Kahit katatai mo lang, meron pa ulit dumadating na tae eh. Para sabihin mo, yun mismo katawan ng dadalhin sa langit, parang si Kristo. Abay, matinding katangahan sa Biblia yan. Sabi ni Pablo eh, isang hiwaga ito na mangyayari. Hindi maaaring ang laman at ang dugo magmana ng kaharian ng Diyos. Kaya bago ka pumasok sa langit, papalitan yan, yung katawan na yan. Eksaktong nangyari yan sa Panginoong Jesus. Bagaman meron siyang katawan na may laman, may dugo, kumakain. Siyempre, kung kumakain siya, tumatai rin si Kristo. Huwag kayong magalit sa akin. Totoo yun. Kung tumatai rin si Kristo, umiihiinin yun. Ano ka? Ganon din si Maria. Di ba yan ay katawan tao'y ganyan ka? Hindi mo ba nararamdaman yan? Na yung katawan mo, pagka kumain ka, pagkaraan ng tatai ka o kaya iihi ka. Di ganon din yung kalagayan ng katawan ni Maria. Tao yun eh. Ganon din si Kristo nung magkatawan tao. Kumakain din, tumatai rin. Tanggapin mo yung katotohanan na yon.